Maraming tao ang naniniwala kay Jesus. Marahil ay ibinubulong ng kanilang puso na siya nga ang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit hindi nila alam kung ano ang tamang paraan ng kaligtasan at kung paano nga ba maligtas. Tulad ko po noon, ako'y namulat sa isang pamilyang tumatawag sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Naniniwala akong ang Panginoong Jesus ay tagapamagitan sa atin sa Ama. Ngunit bukod sa Kanya, marami pang pangalan ang aking pinaniniwalaan at tinatawagan. Unti-unti nalaman kong isa pala itong malaking kamalian. Sa oras pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo kung ano nga ba ang tamang hakbang ng kaligtasan. Una, admit that you are a sinner. The definition of sin is breaking God's law or the 10 Commandments. In 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ibig sabihin po ba nito, dahil sa kautusan, kaya nagkasala ang tao? Hindi po, sapagkat sinning is a choice. Nasa atin po kung gusto nating magkasala o hindi. Ngunit dahil sa kautusan, nalaman natin kung ano nga ba ang kasalanan. Sabi po ni Paul sa Roma 7:7, ang ibig bang sabihin nito'y ang kautusan pa ang siyang sanhi ng kasalanan? Hindi. Gayunman, hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan kung hindi dahil sinabi ng kautusan. Kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-imbot. Hindi ko sana nakilala kung ano ang pag-iimbot. Ang 10 utos po ng Diyos ay matatagpuan natin sa Exodus 20:1-17. Ang sabi po sa unang kautusan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At ang sinabi sa Exodo 20:4-5, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Kung mayroon po tayong sinasambang ibang Diyos at inuuna maliban sa Diyos na sa ating lumikha, we sin. Because anything that takes the place of God in your life now becomes your God or idol, and we break the first commandment. Isa pa pong halimbawa sa utos ng Diyos, honor your father and your mother. Tayo lang po ang makakasagot kung iginagalang po ba natin ang ating mga magulang. Stealing and lying are also sins. Ni minsan po ba hindi tayo nagsinungaling? Malinaw po sa Bible na walang nakasunod sa 10 utos ng Diyos sapagkat sinabi sa Santiago 2:10, ang lumalabag sa isa kahit tumutupad sa iba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Nakasaad po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, at dahil po hindi natin naabot ang pamantayan ng Diyos, which is the 10 Commandments, everybody's under penalty of the law, which is death. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Mahal po tayo ng Diyos, kaya ayaw niya tayong makaranas ng pangalawang kamatayan sa apoy ng impyerno. Binigyan niya tayo ng regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kailangan nating aminin sa Panginoon na tayo makasalanan at nangangailangan ng Kanyang kahabagan. Ayaw ng Panginoon na tayo makaranas ng walang hanggang kamatayan, kaya ibinigay niya sa atin ang regalo ng kaligtasan. Ikalawa, repent. Repent then and turn to God, so that He will forgive your sins. If you do, times of spiritual strength will come from the Lord, and He will send Jesus, who is the Messiah He has already chosen for you. In Mark 2:15-17, makikita po natin dito, nang makita ng mga Pharisees si Jesus na nakikisalo sa pagkain sa mga tax collector o makasalanan, tinanong nila ang ilang disciples kung bakit nakikisalo siya sa pagkain sa mga ito. Nang marinig ito ng Panginoong Jesus, ang sabi niya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. In Matthew 4:17, magmula noon ay nangaral si Jesus,
Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang pagtalikod sa ating mga kasalanan ay isang napakahalagang paraan upang tayo'y maligtas at makarating sa kaharian ng Diyos, sapagkat sa langit ay walang makakapasok ni katiting na kasalanan. Talikuran natin 180 degrees ang ating mga kasalanan paharap sa Panginoon. Buong-buo na nating isuko ang ating buhay para sa Kanya. Ikatlo, believe in Jesus Christ. Nang tanungin ng jail guards si Paul at Silas kung ano ang kanyang dapat gawin upang siya'y maligtas, ang sagot po nila sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Ika-4, confess your sin to God. In 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. The Bible promises that if we confess our sins, He will forgive us. Only God has the authority to forgive us. So, when we confess our sins, we need to go straight to God. Diretso po tayong tumawag at manalangin ng pagsisisi sa Panginoong Hesus, sapagkat Siya lang ang tagapamagitan sa atin at sa Ama, at sa Kanya lang natin matatagpuan ang kaligtasan. Ang sabi po sa Acts 4:12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang Kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Because of Jesus, we become righteous. In 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ika-5, acknowledge Jesus as your Lord and Savior. In Romans 10:9-10, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Kung naniniwala po tayo na tayo makasalanan at nangangailangan ng kanyang kahabagan, lumapit po tayo sa Panginoong Hesus at manalangin ng pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Itaas po natin ang ating mga kamay, tanda ng ating pagsuko sa Panginoon, at sundan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa akin upang marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat sa walang hanggang pag-ibig at sa kahabagan mo sa akin. Lumalapit po ako sa iyo ngayon at nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Isinusuko ko po sa iyo, Panginoon, ang aking buhay at hinihiling ko po na patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan at linisin mo po ako sa lahat ng aking karumihan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po. In Jesus' powerful name, I pray. Amen. Kapatid, kung sumunod ka sa aking panalangin at buong pusong tinanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, binabati kita. Nakamit mo na ang kaligtasang regalo ng Diyos. God bless you. Ako po si Pastora Nelly Godoy. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.